Itong aking ibabahaging kwento ay nangyari noong aking kabataan, Miss Jean. Ako si Manny, 63 years old, nakatira sa Parañaque. Nagbahagi ako ng kwento sa kadahilan ng dito man lang sa aking pagkwento ay mawala ang guilt na aking nararamdaman. Hanggang ngayon, mayroon akong sikreto na hindi ko nasabi sa aking pamilya, lalo na sa aking asawa, magpahanggang sa kasalukuyan. Ito ang aking istorya ng buhay. Kami ay nakatira sa Olongapo noon. Doon nagkakilala ang nanay at tatay ko. Ang nanay ko ay taga San Fernando, La Union. Ang tatay ko naman, ang kanyang probinsya ay sa Samar, Leyte. Napadpad sa Olongapo noon ang aking nanay dahil sumama ito sa kanyang mga ate para magtrabaho sa isang resto bar na matatagpuan malapit sa American Base sa Subic. Ang tatay ko naman ay guard sa pinapasukang resto bar ng nanay kaya doon sila nagkakilala. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang pangalawa ay tawagin na lang natin sa pangalang Ronnie at ang pangatlo ang pangalan ay Noli. Puro kami mga lalaki. Masaya kaming pamilya na alala ko pa tuwing darating sa umaga ang aming nanay, may dala siyang pasalubong sa aming magkakapatid. Umaga na nakakauwi ang aming nanay noon dahil sa gabi ito nagtatrabaho bilang waitress sa isang resto bar. Ang aming tatay naman ang siyang nag-aalaga sa amin noong nawalan ito ng trabaho. Noong grade 5 na ako, nakikita kong madalas mag-away ang aking magulang ng mga oras na yon. Ang dalawa kong tiyahin ay nakaalis na papuntang Amerika sa kadahilan ng pinakasalan sila ng kanilang mga boyfriend na Amerikano. Lumipas ang 3 taon, naghiwalay ang aking nanay at tatay. Pinangakuan naman ng aming tiyahin ang nanay ko na susuportahan at magpapadala ng pera sa amin kapalit ng pag-aalaga ng aming nanay sa anak ng aming tiyahin. Ito ay may 2 maliliit na anak, isang 6 years old na lalaki at isang 4 years old na babae. Noong itong iwan niya, ang aking mga pinsan, maagang binawian ng buhay ang kanilang ama. Kaya walang mapag-iiwanan ng aking tiyahin sa 2 kong pinsan. Hindi naman sila maisama ng aking tiyahin dahil sila ay maliliit pa. Kaya nagpasya ang nanay na tanggapin ang alok ng aking tiyahin at magbalik na lamang sa probinsya sa amin sa San Fernando. Pagdating namin sa probinsya sa San Fernando, nang umaga ang daming sumalubong sa amin na tila ba inaantay na nila ang aming pagdating. Ang aming lugar, Miss Jean, ay malapit sa kalsada. Kaya naman, kitang-kita namin ang mga taong sumalubong sa amin at naghihintay sa amin na tila ba alam na nila na kami ay darating. Lumipas ang mga mabilis na araw, kami ay nakapag-adjust sa probinsya sa San Fernando at nakapagpatuloy kami ng aming pag-aaral na magkakapatid. Namuhay kami ng masaya sa probinsya kahit na wala ang aming tatay. Nabuhay kami magkakapatid at nakapag-aral dahil na rin sa suporta ng mga tiyahin namin na nasa Amerika. Kaya naman, nakapag-aral kami ng hindi nahihirapan ng aming nanay at kahit walang suporta ang aming tatay. Makalipas ang ilang taon, nakatapos ako ng high school, Miss Jean. Nagpaalam ako at nagsabi sa nanay na gusto kong maging sundalo someday. Naikwento ko sa aking nanay na may kaibigan ako sa high school na nag-iimbita sa akin na kung gusto ko mag-apply bilang sundalo. Ngunit, kailangan lumawas ng Maynila para sa isang training. Kaya naman ang aking nanay ay hindi pumayag. Napilitan naman akong maglaya sa kagustuhan kong maging sundalo. Sa aking paglalayas, alam kong baon ko ang alaala ng aking nanay at mga kapatid. Malungkot man ako at siguradong hahanapin ako ng aking mga kapatid, ngunit hindi ito naging hadlang para hindi ko makamit ang aking pangarap na maging isang sundalo. Nang makarating ng Maynila, pansamantala akong nanirahan sa poder ng aking tatay sa Marikina habang ako ay nasa training. Isang umaga, naisip kong kumain sa isang karinderya malapit sa aming bahay. Habang ako ay kumakain,
Napansin kong may babaeng tingin ng tingin sa akin. Habang ito ay nagsiserve ng ulam sa ibang customer, tawagin na lang natin siyang si Laila. Nagkatitigan kami ni Laila at ngumiti siya sa akin. Lumapit ito at binigyan ako ng isang basong tubig at nagpasalamat naman ako dito at ngumiti. Halos araw-araw akong kumakain sa karinderya na kung saan doon nagtatrabaho si Laila. Kaya naman nagkapalagayan ang aming loob at umibig sa isa't isa. Dumating sa point ng aming pagdidate na may nangyayari na sa amin. Si Laila nga pala ay mas matanda sa akin ng 5 taon. Ang edad ko noon ay 22 taong gulang at si Laila 27. Isang araw, dumating na ang pinakahihintay ko at natapos na ang aming training. At kami noon ay ipapadala sa Mindanao bilang mga bagong sundalo. Nagkita kami ni Laila para ipagtapat na ganap na akong sundalo at kami ay may papadala sa Mindanao. Habang ako ay nagsasalita, si Laila ay tahimik at nangingilid naman ng luha. Naitanong ko sa kanya kung ano ang problema. Nasabi niyang siya ay buntis. Nagulat ako sa kanyang sinabi at masaya, kaya naman sinabi ko sa kanya na bago ako aalis magpapakasal kaming dalawa. Nakapagpakasal kaming dalawa ni Laila sa Huwes at lumipas pa ang 3 linggo, dumating na ang araw ng aking pag-alis papuntang Mindanao. Dumating ako noon sa Mindanao, mabigat ang aking kalooban dahil nahiwalay ako sa aking asawa at ang aming magiging anak. Kaya naman lagi kaming nagsusulatan. Mga panahon na iyon, napakahirap ang komunikasyon dahil wala pang cellphone. Sa sulat lang kami umaasa para kami ay makapag-usap. Pero lumipas pa ang 1 taon ng aking pagdestino sa Mindanao ay nakilala ko ang isang babae. Nakatira ang babae malapit sa aming kampo noon. Sa unang kita ko sa kanya, nabighani ako. Dahil maganda siya, maputi at may inosenteng muka. Unang kita ko pa lang sa kanya, gusto ko siyang ligawan. Agad noon at puntahan sa bahay nila. Dahil malapit lang ang kampo namin sa kanilang bahay, nakikita ko siya kung saan siya umuwi. Nagplano ako noon kung papaano ako makakalipat sa kanya. Nakita ko siyang nagwawalis noon isang umaga. Naisip kong dumaan sa bahay nila at magpanggap na makikiinom ng tubig. Kinausap ko ang babae na tawagin na lang natin sa pangalang Vina. Nakiinom ako ng tubig pero sa kasamaang palad, nakita ako at sinigawan ng kanyang nanay. At sinabing huwag kang lumapit at makipag-usap sa isang sundalo dahil masama silang balak. Hinagisan ako ng tubig ng nanay niya upang umalis kaya naman agad akong napatakbo. Ngunit bago ako tuluyang umalis, nagpakilala muna ako sa kanya bilang si Manny at agad naman siyang ngumiti sa akin nang makita iyon. Isang indikasyon na may pagtangi din siya sa akin. Agad naman lumukas ang aking loob na magbabalik at manliligaw sa kanya. Makalipas ang 3 araw, Miss Jean, ako ay bumalik ng may dalang bulaklak. Ibinigay ko ito sa kanya habang siya ay nagwawalis noon sa umaga. Agad naman niya itong tinanggap at pinaupo ako sa kanilang kawayang upuan. Noon wala ang nanay ni Vina, kaya naman nagkaroon kami ng oras para mag-usap. Masaya ako noon nang makausap ko siya dahil nakita ko sa kanyang mukha na may pagtingin din siya sa akin. Kaya naman lumipas ang 2 linggo kong panliligaw, sinagot na niya ako. Ayaw pa din sa akin ng nanay ni Vina. Kaya bumibisita ako sa kanila kapag wala ang nanay niya. Wala ng tatay si Vina. Bata pa lang ito nang maatake sa puso ang kanyang ama. Hanggang sa malaman kong nabuntis ko na si Vina noon, galit na galit ang nanay ni Vina sa akin dahil ang edad ni Vina noon ay 16 taong gulang pa lamang. Nang malaman ito ng nanay ni Vina, halos mabugbog ang aking katawan sa paghampas ng kanyang nanay. Sabi pa nito, erereklamo ako sa aming ahensya kapag hindi ko pinanagutan ang kanyang anak. Doon ko biglang naisip ang aking pamilya sa Marikina. Nang maiplano ang aming kasal, tuluyan ko nang naputol ang ugnayan ko sa aking asawa sa Maynila.
Nag-focus na ako sa aking magiging asawa na si Vina. Mga panahong iyon, hindi pa gaano mahigpit ang pagpapakasal kaya kahit kasal na ako, natuloy pa rin ang aming kasal ni Vina. Pagkatapos ng aming kasal, nanirahan na ako sa bahay ni Vina kasama ng kanyang nanay. Ang aking pamilya sa Marikina ay tuluyan ko nang kinalimutan. Makalipas ang 9 na buwan, pinanganak namin ang aming unang anak na lalaki. Makalipas pa ang 1.5 taon, nabuntis ko ulit ang aking asawa sa pangalawang pagkakataon. Habang buntis si Vina, madalas ko siya maiwan sa aming tahanan. Dahil sa kampo ako madalas namamalagi. Isang araw sa aming kampo, habang nag-uusap-usap ang aming mga kasamahan sa duty, napagkasundoan ng aming head na magpunta at tumayo ng basketball sa isang lugar. Noong una, ayaw kong sumama, pero nahiya ako sa aming head, kaya napilitan ako. Dumating na ang araw ng aming pagpunta sa lugar upang mag-basketball. Ang lahat ay masaya at nagtatawanan pa ng oras na mga iyon. Pero ako ay may isa sa pakiramdam na ayaw kong tumuloy at ako ay balisa. Sa aming daan papunta, balisa talaga ako at hindi mapakali hanggang sa malapit na kami paakyat ng bundok, may nakita kaming tulay. Bago pa man kami makatawid sa tulay, pinaputukan kami ng mga kalabang Muslim. Hindi nila kami tinigilan hanggang bumaliktad ang aming truck na sinasakyan. Nakita ko ang unang namatay, ang aming head, na baril ito sa ulo. Pagtingin ko sa paligid sa dami namin, halos lahat sa mga kasamahan ko ay mga patay na. Nakita ko rin ang aking hita na may malaking tuklap na balat na kasing laki ng aking palad. Gumapang ako patungo sa damuhan nang makita ko ang mga kalabang Muslim na papalapit na sa amin noon. Miss Jean, hanggang dito na lamang muna ang aking kwento dahil masyado nang mahaba. Ngayon pa lang, ako ay nagpapasalamat na sa iyo sa pagbabasa ng aking liham. Sumusulat, Manny.